Si Takiro ay isang talunang lalaki na sumali sa isang all-girls school para humanap ng pag-ibig, ngunit nakahanap ng mga malalakas na babae na hindi angkop sa uri niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang i-unlock ang isang sinaunang kapangyarihan na bigla siyang naging pinakamalakas sa akademya, lahat sila ay nagsimulang makipaglaban para sa karapatang maging malapit sa kanya. Nagsisimula ang kwentong ito sa unang araw ni Takiro sa akademya habang nagpupumilit siyang maghanda. Isang babae na nagngangalang Hiroko, na nagkataong kaibigan din niya noong bata pa, ang nagpakita upang ay escort siya. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang itinulak ang isang tumpok ng mga kahon at ginamit ang kanyang mga asset upang basagin ang kanyang pagkahulog, kaya sinuntok niya ang kanyang mukha gamit ang isang malakas na uppercut. Habang papunta sa akademya makalipas ang ilang minuto, sinubukan niyang ipaliwanag kung paano gumagana ang lahat, ngunit hindi niya ito pinapansin para magreklamo tungkol sa pagiging single pa rin dahil walang mga babaeng liligawan sa kanyang all-boys school. Sa sandaling nasa akademya, nasa sabik siyang sa wakas ay makakita ng mga babae sa buong araw. Ngunit sinabi sa kanya ni Hiroko na marami sa akademya na hindi pa niya alam. Sa kabila nito, patuloy siyang nangangarap tungkol sa mga babae, kaya pumasok siya sa loob upang maghanda para sa seremonya ng pagpasok. Pagkatapos magpakita ng ibang estudyante, nagpasya siyang sundan sila ngunit biglang nag-ambala ng dalawang babae na nag-aaway gamit ang mga misteryosong armas. Nang makita ito, nag-aalala si Takiro na baka magambala sila bago nakita ang isa pang babae na nagngangalang Kudama na nakabitin sa isang puno. Sa susunod na sandali, nawala ng espada ang isa sa mga babaeng nakikipaglaban, at pagkatapos nitong maputol ang sanga ni Kudama, bumagsak siya sa kanya at na-activate ang isang misteryosong kapangyarihan nang hindi sinasadyang magkadikit ang mga labi nila. Agad siyang humiwalay sa kanya ngunit napansin niyang nababali sa parent siya sa nangyari, kaya sinubukan niyang durugan ang mukha nito. Gayunpaman, matapos makita ang isang marka sa kanyang katawan, siya ay nanlamig sa pagkabigla, kaya siya ay bumangon at tumungo patungo sa pangunahing bulwagan habang siya ay nakumbinsi na siya ay isang kaaway na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang minuto, tinanggap silang lahat ni Principal Minuri sa akademya at ipinaliwanag na ang paglipat mula sa pagiging all-girls tungo sa co-ed school ay hindi dahilan para gawing breeding ground ang akademya. Habang si Hiroko ay nagsimulang mangarap tungkol sa lahat ng mga kakaibang bagay na gusto niyang gawin kay Takiro, ipinaliwanag pa ni Minuri na lahat sila ay makakatanggap ng mga elemento upang tumulong sa kanilang laban para sa 8 Makang. Natural, nalilito silang lahat dahil dito, kaya tinawag niya ang dalawang babae doon para bigyan ang lahat ng demonstrasyon. Matapos ipaliwanag ni Azuki at Gareth na mayroon na silang tunggalian sa labas, umakyat si Kudama sa entablado at hinamon si Takiro na makipaglaban. Sinabi kaagad ni Hiroko kay Minuri na dapat itong labag sa mga patakaran dahil freshman pa lang siya, ngunit sa huli ay pumayag siya dito. Umakyat din si Takiro sa entablado para sa laban, kaya ipinaliwanag ni Kudama na magiging madali siya dahil isang demonstrasyon lamang ito, ngunit pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang mga pamilyar at lihim na inutusan silang pahirapan siya. Kapag tumunog na ang bell, pareho silang nagsisimula sa isang baguhan na labanan sa Kung Fu, kaya nagpa siya si Hiroko na ihinto ang pag-aalala hanggang sa biglang lumipat si Kudama sa berserk mode. Siya ay sumusugod patungo sa kanya na may malakas na boltahe ng kuryente sa kanyang kamay. Mabilis na sinubukang mamagitan ni Hiroko, ngunit ang isa pang babae ay tumalon at hinaranggan ang pag-atake gamit ang isang knuckle guard na agad na kinilala ni Minuri bilang isa sa maalamat na 8 Makings. Habang sinusubukan ni Kudama na ibalot ang kanyang ulo sa nangyari, ipinakilala ni Inaho ang kanyang sarili bilang fiancé ni Takiro at binigyan siya ng isang kiss na dumurog sa puso ni Kudama. Makalipas ang ilang oras, nagpasya siyang tingnan siya sa gusali ng dorm at halos mahimatay siya sa gulat nang malaman niyang lumipat na si Inaho. Hindi iyon sapat, nagpakita rin si Kudama at sinabing nakatanggap din siya ng pag-aproba na lumipat din. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang dorm supervisor, mabilis na lumipat si Hiroko at sinabing gusto lang niya itong panatilihing ligtas, kaya tinanggap siya ni Kudama at Inaho sa pamilya. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya si Hiroko na tingnan siya, at matapos makitang nagsasanay na si Inaho para sa kanilang nakakatuwang gabi ng honeymoon, inatake siya nito.
Kinabukasan, nagising si Takiro at nakita si Hiroko na nagluluto na ng almusal kasama si Inaho, at pagkatapos niyang ihagis sa kanya ang isang ice pack para sa mga pasa na natanggap niya sa gabi, nagpasya siyang maligo. Sa susunod na sandali, pumasok siya sa banyo at nakita ang ilang aset habang sinusubukang magbihis ni Kudama, na katatapos lang maligo. Makalipas ang ilang minuto, humingi siya ng tawad sa buong pangyayari, at matapos asarin si Hiroko sa sobrang pagpapakapagod para lang ipagluto siya, pinaalala niya na medyo malayo ang dorm sa campus. Nang marinig ito, pinilit sila ni Hiroko na tumakbo hanggang sa campus dahil hindi niya kayang malate bilang vice-presidente. Matapos makita na naghihintay na sa kanila si Principal Minuri, nagawa nilang makapasok sa tamang oras, ngunit nagsimulang bumigay ang mga baga ni Takiro, kaya ipinadala ni Kudama si Kaguzochi upang ihagis siya sa gate. Habang paalis siya, ipinaliwanag ni Kudama na maaari niyang tawagan ang mga pamilyar nang hindi man lang ginagamit ang kanyang panunuya. Ngunit pagkatapos ay si Foron, ang Student Council President, ay nagpakita at tinanong si Hiroko kung bakit siya nakikipagkaibigan sa isang first-year nerd. Matapos ipaliwanag ni Hiroko na magkaibigan sila noong bata pa sila, sinubukan pa rin ni Foron na gawing issue ito hanggang sa isang bug zone ng hangin ang ganap na naglantad sa kanyang mga plot asset sa pagsisikap na itago ito. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang kabilang asset, kaya't lahat sila ay nagsalitan sa panunukso sa kanya tungkol dito bago tumungo sina Takiro at Inaho sa klase. Habang pareho silang umupo sa kanilang mga upuan, ipinakilala ni Miss Tomika ang kanyang sarili bilang homeroom teacher bago si Minuri ay nagmamadaling pumasok kasama ang kanyang gravity-defying assets upang ipakilala ang kanyang sarili bilang assistant homeroom teacher. Ganap na binabalewala ni Tomika ang kanyang walang silbi na pag-uugali upang ipaliwanag ang pisikal na pagsusuri na kailangan nilang gawin. Sa sandaling sabihin niya sa mga babae na magpalit sa infirmary, humingi ng pahintulot si Takiro at isa pang estudyante na nagngangalang Kingo na gamitin ang banyo. Sa susunod na sandali, pareho silang umakyat hanggang sa isang puno sa labas ng infirmary at nagkasundo na ay enjoy ang view ng magkasama bago panuurin at markahan ang bawat pares ng assets na makikita nila. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Kingo si Inaho at nasa sabik na bigyan din ng grado ang kanyang mga assets, ngunit pinaikit ni Takiro ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay sumuko. Pagkatapos niyang ipaliwanag na ang kanyang mga assets ay hindi limitado, sinubukan nilang ipagpatuloy ang panonood, ngunit pagkatapos ay tinanong ni Kudama kung gusto nila ng mabilis or masakit na kasawian. Di nagtagal pagkatapos matapakan ang kanilang mga mukha, pumasok sila sa infirmary para sa ikalawang round ng pagtatasa. Ngunit nang ang isang nurse na nagngangalang Aki ay tumawag kay Takiro para sa kanyang pagkakataon, nawala ang kanyang pakiramdam sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ay ginabayan niya siya na ilagay ang kanyang braso sa loob ng carbo, isang bot na nagbabasa ng elemento, na pagkatapos ay nabigla at sinabing hindi mahanap ang elemento ni Takiro. Makalipas ang ilang minuto, napunta siya sa opisina ni Minuri kasama sina Inaho at Jin, ang taong lumikha ng carbo. Matapos magpakita si Hiroko at tanungin kung totoo ba na hindi malaman ng carbo ang kanyang elemental na komposisyon, tinanong ni Minuri si Jin kung talagang gumagana ang carbo dahil mayroon pa lamang 2 tao sa kasaysayan na may parehong issue. Habang nagsisimula silang magtalo tungkol sa kung ano ang maaaring maging panunuyan niya, nalilito si Takiro at nagtanong kung talagang ganoon kahalaga ito. Kaya ipinaliwanag ni Inaho na ang buong akademya ay karaniwang isang malaking fight club kung saan ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kasawian ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang isa sa paggamit ng kanilang panunuya. Matapos mangako ni Inaho na protektahan siya sa lahat ng bagay, sinabi ni Jin na malalaman niya ang pangungutya ni Takiro sa loob ng isang buwan, kaya't pareho silang lumabas para maghanap ng club para sa kanya habang nagpasya sina Minuri at Jin na pag-usapan ang panunuya ni Inaho, dahil siya ang unang estudyante na nakita nila sa isa sa orihinal na 8 mock-ins. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtingin sa bawat club sa campus, isinasaalang-alang ni Takiro ang pagsuko dahil lahat sila ay nangangailangan ng mapanuksong compatibility. Gayunpaman, pagkatapos na sa wakas ay matuklasan ang isa para sa isang espesyal na uri ng pagkuha ng litrato, naanod siya sa Fantasyland at naisip na kinukuhanan ang mga assets ni Inaho. Sa kalaunan ay napansin ito ni Hiroko at pinutol siya nito bago sabihin na kailangan niyang sumali sa isang club na tinatawag na Kenvi.
Habang tumatakbo makalipas ang ilang araw, nag-aalala si Hiroko tungkol sa maaaring isipin ni Takiro dahil hindi pa rin siya nag-oo sa pagsali sa kanyang club. Sa oras na sa wakas ay nakabalik na siya at nagpas siyang maligo, nagising siya at nagpa siya ring maglinis. Sa susunod na sandali, lumabas siya ng paliguan upang kumuha ng shampoo at nagtatapos sa pagpapakita ng bawat pulgada ng kanyang mga asset para sa kanya. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimula silang maglakad papunta sa paaralan, at nang tanungin ni Inaho ang tungkol sa pasa sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito bago magtanong kay Hiroko para sa higit pang mga detalye tungkol sa Kenvi. Nang marinig ito, nasasabik siya at nagpatuloy sa pagbibigay sa kanya ng buong lecture na nagpapaliwanag kung paano nilikha ang Kenvi upang maging girl power na bersyon ng Marvels ng paaralan. Sa kamakailang paglipat mula sa isang all-girls school patungo sa isa na may mga lalaki, inaasahan na nila ang pagtaas ng problema, kaya naman iminungkahi niya ang club sa kanya noong una. Biglang lumabas si Kingo mula sa mga palumpong para mas makita siya. Sa pagtatangkang protektahan siya mula sa talunan na kasamahang lalaki, hinawakan ni Takiro ang asset ni Kudama at biglang nabasag ang kanyang panga ng isang babae na nagngangalang Menaya. Matapos siyang tulungan, ipinaliwanag muli ni Inaho at Hiroko ang kanyang relasyon sa kanya, kaya humingi ng paumanhin si Menaya sa pagsisikap na basagin ang kanyang bungo at maayos na nagpakilala. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakarinig ng kaguluhan sa pangunahing patio at nagmamadaling pumunta para makita si Ezoki na malapit ng makipagtoe-toto sa labanan kasama ang isang lalaking nagngangalang Kai. Matapos ipaalala sa kanya na ang matalo sa tunggalian ay nangangahulugang magiging manliligaw niya ito, nangako si Kai na gagawin siyang tapat na alipin ng pag-ibig, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag umasa. Sa sandaling magsimula silang mag-away, sinubukan ni Takiro na manghimasok, ngunit pinipigilan siya ng mga babae at ipinaliwanag kung gaano kadelikado ang makipag-away sa pagitan ng dalawang malinaw na malakas na mapanuksong gumagamit. Sa kabila nito, patuloy na nababahala si Takiro, lalo na dahil sinira na ni Kai ang karamihan sa mga damit ni Ezoki. Habang siya ay sumusugod para sa honesty punch, tumalon si Takiro at pinigilan siya saglit bago siya nabagsak sa lupa. Sinubukan kaagad ni Kai na hanapin si Ezoki para sa pangalawang pag-atake, ngunit mabilis niyang hinablot ang buhok nito at naghatid ng malakas na sipa na dumurog sa mukha nito. Makalipas ang ilang minuto, humingi ng paumanhin si Takiro kay Ezoki para sa pakikialam ngunit sinabi niyang hinding-hindi siya uupo at panuurin ang mga babae sa hindi patas na mga away. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Hiroko na ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagsali sa kanyang club, kaya sa wakas ay pumayag siyang mag-sign up. Kinabukasan, napunta sila ni Kingo sa isang mainit na bukal at nagtataka kung bakit ito ginagamit bilang unang lugar ng pagkikita-kita ng club, bago lumabas ang mga babae na may sapat na assets at mga pancakes upang malutas ang gutom sa mundo. Nang makakita ng napakaraming asset ng sabay-sabay, parehong nagpakita ang kanilang mga lightsabers, kaya inatake sila ni Foron at tinanong kung bakit nila pinapayagan ang mga lalaki na sumali sa kanilang grupo. Makalipas ang ilang minuto, ipinakilala ang mga lalaki kina Chacha, Kemi, at Yoka bago napilitang gamitin ang kabilang panig ng mainit na bukal, dahil malinaw na hindi nila makontrol ang kanilang mga lightsabers. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Inaho na makipag-usap kay Menaya tungkol sa mga produkto ng buhok, ngunit biglang lumapit si Kudama at inalis ang kanyang mga pad bago hiniling na malaman kung bakit siya umabot sa ganito para gawing mas maganda ang kanyang mga asset gayong mas malaki na ang mga ito kaysa sa iba. Nang bigla niyang hinawakan ang magkabilang asset para parusahan siya, humingi ng pahintulot si Kemi kay Aki na gawin din iyon at nagpatuloy sa paghawak sa dalawa niyang malalaking assets. Habang nagpupumilit sina Kingo at Takiro na panatilihing kontrolado ang kanilang mga lightsabers, sa susunod na sandali ay nakita nila ang isang galit na oso na papunta sa kanilang direksyon at nagmamadaling ipaalam sa mga babae. Ngunit sa halip na tumakbo, nagpasya silang lahat na ipakita kay Takiro kung bakit walang nangangailangan ng kanyang proteksyon. Matapos hawakan ang isang piraso ng bakod, ginawa silang pareho ni Chacha na maging decoy at naghihintay hanggang sa makalapit ang oso bago gamitin ang kanyang panunuya upang gawing isang higanti ang maliit na tabla ng kahoy.
Habang ipinapadala niya ang oso sa itaas na kapaligiran, ginamit ni Kemi ang kanyang panunuya upang lumikha ng isang higanteng unan para mapaglandangan nito, at pagkatapos ipaliwanag sa mga lalaki na kailangan na nilang tumulong sa mga ganitong mapanganib na misyon, opisyal na tinatanggap sila ng mga babae sa grupo. Pagkalipas ng mga araw, pinilit ni Azoki sina Takiro at Kingo na tumakbo kasama sila sa paligid ng campus, at nang magsimula silang humingi ng pahinga, nagpasya si Chacha na bigyan sila ng kaunting motibasyon kasama ang kanyang ninja star. Di nagtagal pagkatapos nito, tinawag silang dalawa ni Foran para sa isang aralin tungkol sa panunuya, ngunit pagkatapos ay nakatulog sa loob ng ilang segundo, kaya ginamit niya ang mga marker upang hilahin sila mula sa pagkakatulog bago sabihin sa kanila na tumakbo muli ng 50 laps sa campus. Nang marinig ito, pareho silang nagsimulang humingi ng awa, ngunit tumanggi siyang makinig. Kaya nag-aalok si Yoka na ayusin ang kanilang problema sa pagtulog at casual na itinaas ang suot ni Foran para makita nila ang kanyang asset. Gaya ng inaasahan, sa wakas ay nagsimula na silang mag-focus, ngunit napahiya si Foran na ipagpatuloy ang lecture at dinala silang dalawa sa dojo para sa espesyal na pagsasanay upang patatagin ang kanilang isip. Nang tuluyan na silang pumasok sa zone, nagpapakita ang nurse na babae upang subukan ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang mga asset sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga isip ay naaanod sa isang mainit na tanawin sa dalampasigan kung saan si Aki ay tumatakbo upang maging malapit sa kanila, kaya ipinadala ni Kodama ang kanyang mga pamilyar na i-deep fry ang kanilang mga kulturang selula ng utak. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay bumalik si Takiro sa dorm at nagsimulang magreklamo tungkol sa lahat ng trabahong ipinipilit nila sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Hiroko na ihinto ang pagiging isang talunan dahil marami pa silang ginawa noong nagsanay sila sa parehong dojo. Pagkatapos niyang sabihin na tiyak na mas kaunting pagpapahirap ang nasasangkot noon, nag-aalok si Inaho na magpamasahe sa kanya at madali siyang dinadala sa langit sa kanyang pagmamasahe, habang dahan-daang kumukulo si Hiroko. Sa susunod na sandali, pumutok siya at sinubukang pahirapan siya, ngunit nagmasahe siya sa lahat ng tamang lugar, kaya pinuri siya ni Inaho sa pagiging isang mahusay na masahista. Pagkatapos ay nagpa siya si Hiroko na tapusin ang masahe kasama niya, ngunit si Kodama ay nagsimulang mabalisa dahil hindi niya matukoy ang lakas na ginamit nito upang makuha ang suntok ni Kai. Bigla na lang siyang sumama sa mga babae para ay massage siya at inutusan siyang lumabas kasama niya. Kinaumagahan, hinihintay siya ni Takiro sa isang water fountain at nagtataka kung bakit bigla niyang gustong lumabas kasama niya dahil palagi niyang nililinaw ang galit niya sa kanya. Nang sa wakas ay nagpakita na siya na nakadamit tulad ng magandang dalaga na lagi niyang pinapangarap, nakahanap ng lugar sina Hiroko, Inaho, at Kingo sa mga palumpong upang magtago at magpasyang sundan sila para malaman kung ano talaga ang gusto niya sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa shopping district, ngunit nalilito si Takiro sa kaibahan ng mga mall sa mga nakasanayan sa bahay. Kaya ipinaliwanag niya kung paano itinayo ang buong rehiyon para sa mga mag-aaral ng akademya. Pagkatapos ng karagdagang paliwanag kung paano gumagana ang lahat, nakita niya ang isang limitadong edisyon ng Teddy at binigyan siya ng buong view ng kanyang mga asset bago nagpas siyang magsimula ng isang shopping spree. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Takiro habang patuloy siyang nakakakuha ng mga kahon, ngunit sinabihan niya itong huminto sa pagungal dahil may huling hinto siya para sa umaga. Pagkalabas nila, nagsimulang mapagpasyahan ni Hiroko ang kanyang desisyon na i-stalk sila, ngunit pagkatapos ay nakita niya na dinala lang siya ni Kodama sa isang tindahan at nagpa siya na ipagpatuloy ang misyon. Samantala, tinanong lang ni Takiro si Kodama kung okay lang ba na makasama siya sa tindahan, ngunit hindi niya ito pinansin at humingi ng tulong sa pagpili ng bagong pares ng magandang damit panloob. Matapos tingnan ang mga ito, tuluyan na niyang nakalimutan ang tanong at naiisip niyang naghihintay itong magkasesyon sa kanya mamaya sa gabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maghintay sa labas para masubukan niya ang mga ito, ngunit makalipas ang ilang minuto, puno na ang tindahan. Kaya tinanong ni Takiro kung gaano katagal siya habang sinusubukan niyang tanggalin ang lingiri. Ang Palladian niyang pagmamaktol ay nababahala, kaya't sinabihan niya itong tumahimik hanggang sa matapos siya. Gayunpaman, bigla siyang natamba at nakita niya ang lahat, kaya pinasabog niya ang kanyang ulo bago sila lumabas para sa tanghalian sa isang kafe. Pagkalipas ng 8 minuto,
Kumuha sila ng mesa at nag-order ng tsaa, ngunit nang sa wakas ay nagtanong siya kung bakit gusto nitong lumabas kasama niya, nagpakita si Ezoki upang bigyan sila ng tamang pagsisilbi at natigilan sa pagkabigla. Sa sandaling makipagtitigan siya kay Takiro pagkatapos mag-order si Kudama at ipaalala sa kanya na kumilos ng sibilisado dahil nandito pa siya, nilalabanan niya ang pagnanais na basagin ang mukha ni Takiro at mabilis na inihanda ang kanilang pagkain. Pagkatapos, humanap sila ng bench na mauupuan, kaya muling sinubukan ni Takiro na alamin kung bakit niya siya inanyayahan. Napagtanto din ni Kudama na medyo nalilibang na siya sa kanya, kaya't nagtagal siya sa pag-clear ng ulo bago hinawakan siya sa kamiseta upang makita muli ang marka ng katawan nito. Bigla-bigla na lang, 3 taunang lalaki ang nagpakita at nagpapaliwanag kung paano nila ginugol ang mga nakaraang linggo sa pagsamba kay Kudama bago sabihin na hindi nila siya papayagang lumabas kasama ang isang nerd na tulad ni Takiro. Matapos tawaging talunan ang mga ito dahil sa pag-aakalang makakagawa sila ng mga desisyon para sa kanya, ipinadala niya sina Kechi at Kaguzochi upang itapon ang mga ito. Sa susunod na sandali, isang mapanuksong lalaki na nagngangalang Hideki ang nagpakita at hinamon siya sa isang tunggalian ng walang karaniwang ritual or anunsyo. Sa kabila nito, sumang-ayon si Kudama na makipaglaban sa kanya, ngunit sa sandaling ilabas niya ang Phantom Slices laban sa kanya, tumalon si Takiro at natamon siya. Nang makitang wala na ang kanyang marka, nag-ambala si Kudama, kaya sumusugod si Hideki para tapusin siya. Ngunit tumalon si Takiro upang iligtas siya muli. Gayunpaman, pareho silang nataboy sa karagatan at nagpasya na ito ang magiging perpektong oras upang gumawa ng plano. Biglang tumalon si Takiro mula sa tubig at tuluyang nagwala ito habang muling nag-activate ang marka sa kanyang katawan, at agad niyang binasag ang mukha ni Hideki gamit ang isang malakas na back kick. Napagtanto ni Kudama na siya ay may parehong kapangyarihan tulad ng kanyang kapatid. Pagkatapos pasabugan si Hideki sa isang puno sa kabilang bahagi ng ilog, bumalik si Takiro sa normal at tuluyang nakalimutan ang lahat ng ginawa niya. Ngunit nagpasya si Kudama na pasalamatan siya ng isang kiss. Nang makita ito, nagpabalisa ito sa mga mabagal na utak na mga tagahanga, at habang hinihiling din ni Hiroko na malaman kung bakit siya pupunta ng ganoon kalayo, sinubukan ni Kingo na kunin ng maaga ang fragment ng kanyang lip gloss mula sa mga labi ni Takiro. Kinabukasan, nagising si Hiroko at nag-aalala tungkol sa mga pagkakataon niya kay Takiro dahil, habang kinas na siya ni Kudama at Inaho, hindi pa rin niya ipinapalam ang nararamdaman niya para sa kanya. Pagkatapos niyang lumabas upang panatilihing magambala ang sarili sa pagsasanay, lumabas din si Takiro para tumakbo at nakita siya. Kaya tinanong niya kung kailan siya nagsimulang magseryoso sa pagsasanay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paanong ang amnesia na nakukuha niya sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan ay nagdudulot sa kanya ng pagnanais na maging mas malakas upang protektahan ang lahat na pinapahalagahan niya. Sa susunod na sandali, tinanong niya kung tungkol kay Kudama ang pinag-uusapan niya at umalis nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumugon. Pagkaraan ng mga oras sa paaralan, nadudurog ang puso niya matapos makitang nag-impake siya ng isang buong lata ng berdeng mga gisantes bilang kanyang tanghalian at lumabas upang tanungin siya tungkol dito. Nang makita siya, ipinaalala niya sa kanya na noon pa man ay kinasusuklaman niya ang mga ito, kaya sinabihan siya nito na simulan ang paggawa ng sarili niyang tanghalian mula ngayon sa halip na magreklamo. Nang tumalikod na siya para umalis, sinubukan niyang sunggaban siya, ngunit nadulas at tuluyang nalantad ang kanyang mga asset bago pumasok sina Furion at Yoka. Agad na sinubukan ni Takiro na magpaliwanag, ngunit ni-reset ni Menaya ang kanyang utak gamit ang isang malakas na uppercut bago humiling na malaman kung bakit niya ipinipilit ang sarili sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ni Takiro si Hiroko na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit bigla niyang tinuligsa ang kanilang relasyon at lumabas upang kumain ng kanyang tanghalian ng mag-isa. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto niya na ang pagpaparusa sa kanya dahil sa hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya ay talagang hindi patas. Samantala, nakahanap si Takiro ng pwesto sa bubong na mapagtataguan kay Menaya. Ngunit habang sinusubukan niyang malaman kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Hiroko, narinig niya ang mga estudyanteng sumisigaw at nakita niya si Chacha na malapit nang makipagbuno sa isang malaking katawan na lalaki. Pagkatapos niyang madaling talunin siya, nahanap ni Menaya si Takiro sa rooftop, ngunit sa halip na salakayin siya,
ipinaliwanag niya na ang lahat sa club ay kailangang maglibot sa pakikipaglaban sa mga kinatawan ng club na may problema sa mga bagong hating budget sa club room. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi sa kanila ni Foran ang tungkol sa isang serye ng mga mahiwagang kaganapan kung saan inatake ang mga estudyante at tuluyang nakalimutan ang tungkol sa kanilang mga umaatake. Pagkatapos sumang-ayon na imbestigahan ang bagay, sinabihan ni Foran sina Takiro at Menaya na magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Kaya't lumabas sila, ngunit huminto si Menaya upang sabihin kay Takiro na napupuot pa rin siya sa kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ay nagpasya siyang itigil ang kanilang alitan upang tumuon sa misyon ngunit tumanggi siyang makipagkamay sa kanya. Katatapos lang pag-usapan ni Hiroko at Kemi ang bagong budget kasama ang manga club, kaya lumabas sila para hanapin ang susunod na club. Ngunit nagsimulang magreklamo si Hiroko tungkol sa stress ng pakikipagtalo sa napakaraming tao. Nang biglang sabihin ni Kemi na nanlambot siya dahil kay Takiro, pilit niyang tinatanggihan. Ngunit pagkatapos maalala na iniwan niya siya sa gutom, nagsimula siyang sumama ang pakiramdam. Gayunpaman, ang alaala ng kiss ni Kudama ay muling nag-aapoy sa kanyang puot. Kaya sinimulan niyang ilista ang lahat ng bagay na gumagawa sa kanya ng isang kakilakilabot na tao, habang napagtanto ni Kemi kung gaano niya ito kagusto sa kanya. Sa parehong oras, si Menaya ay nagalit kay Takiro dahil ang kanyang tiyan ay pumipihit sa buong oras. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung gaano siya walang magawa para pigilan ito, inalok siya nito ng sandwich at inisip niya ang araw na ibinigay sa kanya ni Hiroko ang isa matapos niyang makitang natapon ang kanyang tanghalian. Ang nag-iisang pagkilos na iyon ng kabaitan ay nagdulot ng hindi maputol na ugnayan sa pagitan nila na haantong sa isang masaya kailanman, pagkatapos kung ang isang tiyak na may apat na mata na kilabot ay hindi nagpa siya na sumali sa akademya. Pagkatapos niyang ilabas ang galit nito sa kanya, umalis siya para kumuha ng tubig. Ngunit sa sandaling magpasya siyang gawing kapaki-pakinabang ang sarili sa kanya, isang babae ang dumating upang makipag-usap sa kanya. Habang nagsisimula siyang magtaka kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng isang babae, lumapit si Kemi sa kanya at nag-alok na tumulong sa kanyang pagsisiyasat. Kaya nagpakilala siya nang hindi man lang nagtatanong kung paano niya nalaman na tinitingnan nila ang mga kamakailang insidente. Biglang-bigla, pinaandar niya ang kanyang panunuya at pinatayo siya sa pwesto gamit ang isang web skill, ngunit sa sandaling sinubukan niyang umatake, hinaranggan ito ni Menaya sa kanyang panunuya at sinabihan si Kemi na sumuko dahil hindi mauubusan ng pag-atake ang kanyang mga magaan na espada. Matapos aminin na ang kanyang kakayahan ay talagang nalulupig, ipinaliwanag ni Kemi na talagang gusto niyang labanan ang mga tunay na mandirigma tulad ng kanilang mga nakatatanda, hindi ang mga low-level na talunan na unang nakatikim ng kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong kasanayan upang bitagin si Menaya. Kaya sinubukan ni Takiro na tawagan ang iba, ngunit sinabi niya sa kanya na huminto at sinabing kailangan nilang malaman ito ng mag-isa. Nang marinig ito, ipinangako ni Kemi na pagsisisihan niya ang mga salitang iyon at nagpapakawala ng malakas na pag-atake na muling nagsasaayos ng kanyang mga organo. Gayunpaman, ang paglabas ng enerhiya mula sa kanyang pag-atake ay nakakakuha ng atensyon ni Hiroko. Kaya nagmadali siya para tulungan ang kaibigan at nakarating sa spiderweb ni Kemi sa tamang oras para iligtas siya. Sa susunod na sandali, isinaaktibo ni Kemi ang panghuling anyo ng kanyang mga sapot upang bitagin si Hiroko, ngunit malayang nakakagalaw pa rin siya habang si Takiro ay mabagal na kinuryent ng mga alon ng kuryente. Nang tanungin ni Hiroko si Kemi kung bakit niya ito ginagawa, bigla niyang naalala ang isang masakit na pangyayari at sinabi niyang naghahangad siyang makipaglaban sa pinakamalakas na mapanuksong user sa akademya. Nang marinig ito, nagpasya si Hiroko na igalang ang kanyang hiling at nagpatawag ng isang malakas na espada na halos sumipsip kay Kemi sa limbo. Matapos mapanatili ang isang piraso, sinabihan siya ni Kemi na ilabas ang espada para sa isang tunay na laban, ngunit ipinaliwanag ni Hiroko na ang espada ay nagbubukas lamang para sa malalakas na kalaban. Sa pakiramdam na hindi iginagalang, si Kemi ay sumusugod upang patunayan na siya ay sapat na malakas, ngunit ang isang hiwa mula sa nakakilab pa ring espada ay nagpapabagsak sa kanya. Hinawakan ni Hiroko si Menaya para masiguradong okay siya at pinaalalahanan siya na laging humingi ng tulong bago humingi ng tawad si Takiro sa pagiging insensitive, at inamin na kailangan niya ng mas maraming pagsasanay para maging kasing lakas nila.
Nang maglaon, nagpa siya ang magkapatid na nagpadala kay Kemi na gumawa ng isa pang scheme habang pinananatiling mababa ang profile. Maaga sa susunod na araw, natapos ni Hiroko ang kanyang pagtakbo at nakahanap ng inuming natitira ni Takiro, kaya naalala niya kung paano siya halos ikis kahapon at nagpas siyang ihinto ang pagiging talunan. Sa isang maulan na gabi 8 taon na ang nakalilipas, si Inaho ay nasa labas ng pagsasanay nang makita siya ni Takiro sa unang pagkakataon at sinabihan siyang huminto dahil gumugol na siya ng maraming oras sa pagligo. Sa kabila nito, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagsasanay, kaya tumakbo ito palabas upang makasama siya sa ulan. Pagkagising niya sa klase, dumungaw siya sa bintana at napagtanto na kakapasok lang nila ng tag-ulan. Kaya naalala niya ang unang araw na iyon bago biglang tinawag ni Takiro ang pangalan niya. Agad niyang tinanong kung may mali, kaya ipinaliwanag niya na ang mga lalaki ay nagbabago para sa isang espesyal na sesyon ng pagsasanay. Nang nasa labas, tinitigan niyang muli ang ulan at ipinaalala sa kanya na ito ay sa isang araw na tulad nito, ngunit nalilito siya kaya umalis siya. Makalipas ang ilang sandali, inutusan sila ni Minuri na kumuha silang lahat ng isang espesyal na globo at ipinaliwanag kung paano nila makokontrol ang fog na namumuo sa loob nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang lakas. Kung paanong nakontrol ni Takiro ang hamog, ginulo siya ni Inaho, ngunit madali niyang tinanggap ang kanyang kahinaan at sinabing malinaw na hindi siya maaring maging kasing galing ni Hiroko. Sa sandaling iyon, nagtanong si Kingo tungkol sa nangyari kay Kemi noong isang araw, kaya ipinaliwanag ni Takiro kung paano nawala ang kanyang mga alaala at walang ideya kung bakit niya sinasalakay ang mga ito noong una. Sa susunod na sandali, hinampes ni Minuri ang kanilang mga ulo at ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang pagmaster ng kontrol sa kanilang mga kakayahan. Pagkatapos ay nagpasya siyang ipakita kung gaano kalakas ang kanilang mga elemento at sinabihan si Kai na tumayo, ngunit nag-alala siya at nagtanong kung kaya niya ba talaga ang kanyang titanium na kalamnan. Pagkatapos sabihin na baka kailanganin pa niya itong pakalmayan, idiniin niya ang elemento nito sa kanyang mga kamao at tumakbo patungo sa kanya ng napakabilis bago tumama sa isang suntok na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa pader. Nang makita niya ito, nag-alala siya tungkol sa kanya, kaya nagmamadaling lumapit si Inaho para tanungin kung okay lang siya. Matapos niyang sabihin na hindi ito malaking bagay, naalala ni Inaho ang araw na naranasan ni Takiro ang isang katulad na bagay at nagbigay ng eksaktong parehong tugon. Nang maglaon, hiniling ni Hiroko kay Takiro na tulungan siyang makakuha ng mga pamilihan dahil kailangan niyang manatili at ayusin ang ilang gawain sa konseho. Sa parehong oras, naglakbay muli si Inaho sa memory lane hanggang sa araw na binisita niya ang palaruan kasama si Takiro. Sa susunod na sandali, pumasok siya sa klase upang tanungin kung matutulungan siya nito sa mga pamilihan, at pagkatapos niyang sabihing oo, lumabas na sila. Habang papunta doon, sinimulan niyang isipin ang araw na ipinakilala niya ang kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang itago ito sa kanyang sarili para makapag-focus sila sa mga pamilihan. Pagkatapos ng shopping spree, sinubukan nilang bumalik sa dorm ng mas mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang ulan, ngunit habang papunta doon, biglang nagtanong si Takiro kung okay lang sa kanya na gawin ito sa mga palumpong. Sa kabila ng pagtataka, pumayag si Inaho na magsesyon sila, ngunit pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang mga shopping bag at sinabing hindi niya ito mahawakan bago tumakbo para magwiwi. Makalipas ang ilang minuto, napadpad sila sa isang bench dahil lumakas ang ulan. Kaya sinamantala ni Inaho ang pagkakataon na sabihin sa kanya na nagsimula ang lahat sa isang katulad na araw. Kapag tinanong niya kung ano ang kanyang pinag-uusapan, nagpasya siyang bigyan siya ng pahiwatig at binanggit ang mga swing, ngunit pilit pa rin niyang inaalala at nagtatanong kung ito ay isang bagay na nangyari kamakailan. Nang mapagtanto na wala siyang maalala sa nangyari noon, nadurog ang puso ni Inaho at tuluyang tumigil sa pagsasalita. Kaya ipinangako niya na pag-iisipan pa ito ng kaunti ngunit nagmumungkahi na bumalik muna sa dorm. Kapag sinabi niya sa kanya na magpatuloy, tinanong niya kung naiinis siya sa kanya, kaya nagpeke siya ng ngiti at sinabing gusto lang niyang gumugol ng kaunting oras mag-isa. Pagkaalis niya, muli siyang nag-reminisce at nagiging emosyonal dahil hindi na niya maalala ang pangakong nagpa-inlove sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakita siya ni Kingo na naglalakad sa isang bundok na may luhang tumutulo sa kanyang mga mata, ngunit sa halip na habulin siya, nagpasya siyang puntahan si Takiro.
Samantala, si Inaho ay nabasa sa ulan at patuloy na naglalakad hanggang sa marinig niya ang isang inabandunang pusa at nagpas siyang iligtas ito. Pagbalik sa dorm, makalipas ang ilang minuto, nagpalit si Kudama ng kanyang medyas at sinubukang mag-isip ng solusyon para sa kanyang paglalaba dahil kailangan na niyang patuyuan ang lahat sa loob. Sa sandaling iyon, narinig niyang sinabi ni Takiro kay Hiroko ang tungkol sa desisyon ni Inaho na manatili at sinabing tiyak na may ginawa siyang kawalang muwang para magalit ito, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Paghakbang pa lamang niya sa labas, nagpakita si Kingo at sinabi sa kanya kung saan siya mahahanap bago siya gumawa ng isang makabagbag damdaming suntok at hinihiling na malaman kung bakit niya pinaiyak ang isang inosenteng babae. Kaagad na sinubukan ni Takiro na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nagpasya si Kingo na saktan siya muli, kaya hinaranggan niya ito at tumakbo. Iniwan si Kingo upang harapin si Kudama, na tumulong sa kanyang gamit at umamin na nagulat siya na maaari siyang maging ganito kamature. Gayunpaman, tulad ng sa tingin niya ay huminahon na si Kingo, nahulog ang magazine na binili niya, kaya bumalik si Kudama sa kanyang nakagawiyang maput na sarili. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Takiro ang kanyang pagkakamali, ngunit nang sa wakas ay nakarating siya sa tugaygayan ng bundok, ang pusa ni Inaho ay tumakbo patungo sa kanya at huminto mismo sa ilalim ng isang hindi matatag na pormasayo ng bato. Sa sandaling ito ay masira, ini-channel ni Takiro ang kanyang elemento tulad ng itinuro sa kanila ni Minuri at nagawang iligtas ito. Ngunit ang pangalawang rock slide ay nangyayari sa itaas mismo ng kanyang ulo. Sa kabutihang palad, ginamit ni Inaho ang kanyang panunuya upang protektahan siya, ngunit bigla siyang nawalan ng malay matapos maalala kung paano binasag ni Takiro ang kanyang ulo sa isang puno upang ibahagi ang kanyang sakit noon. Nagising siya sa kanyang likuran at sinabing hindi niya kailangang buhatin siya pabalik. Pagkatapos ay iginiit at humingi ng paumanhin si Takiro dahil hindi niya naalala ang kanilang pangako. Ngunit pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pagnanais na maging mas malakas at protektahan siya, napagtanto niya na pareho pa rin ang nararamdaman niya noon. Makalipas ang ilang minuto, tinulungan ni Hiroko na hugasan ang kanyang mga asset, at habang sinasamantala ni Kudama ang pagkakataon na makipag-bonding kay Manji, sinimulan ni Takiro ang pagsisisi na lumabas ng walang payong. Pagkalipas ng ilang araw, isang babae na nagngangalang Demetra ang nagpaalam sa isang madre at nangakong laging aalalahanan kung saan siya nanggaling bago ang kambal na kapatid na babae, naghihintay sa kanyang sasakyan, ay tumatawag para sa trabaho habang sila ay agad na nagsimulang lumabas. Nakatanggap din ng tawag ang isang idolo na nagngangalang si Ria habang nagpe-perform sa entablado, kaya nagpasya siyang tapusin ang palabas ng maaga. Sa ibang lugar sa lungsod, isang babae na nagngangalang Yanmin ang tumatawag sa kanya sa gitna ng isang misyon, kaya humiling siya sa kanyang amo ng ilang segundo at sinimulang basagin ang bungo ng lalaki bago tumugon sa mga utos. Makalipas ang ilang oras, isang chopper ang pumasok sa airspace sa itaas ng Kenbei Academy. Matapos tanungin ng piloto kung gusto nilang lumapit, sinabihan sila ni Akiya na huwag mag-abala at nangakong magsasabi ng magandang salita tungkol sa kanila bago humingi ng tulong sa kambal na makapasok sa akademya. Sa parehong oras, nagsimulang tumakbo si Jin sa paligid ng campus upang hanapin si Takiro, at pagkatapos makipagkita kina Hiroko at Kingo, nakita niyang kinakaladkad nila si Takiro at nagtanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kingo kung paano sinubukan ni Takiro na pigilan ang dalawang babae na mag-away at aksidenteng nahawakan ang kanilang mga asset sa proseso, na naging sanhi ng pag-atake ng dalawa sa kanya hanggang sa nagpakita si Hiroko upang tumulong. Tulad ng sinabi ni Jin kay Takiro na sa wakas ay ginawa na niya ang kanyang makan, ang kambal ay lumikha ng phantom stairs upang tulungan ang lahat na bumaba sa chopper. Kaya nangako si Jin na pupuntahan si Takiro mamaya at tumakbo papunta sa opisina ni Minuri. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Akiya at sinubukang makuha ang kanyang puso sa mga pick-up lines na natutunan niya mula kay Boy Pickup, ngunit sinarado ni Minuri ang pinto sa kanyang mukha at sinabihan siyang dumiretso sa punto. Di nagtagal pagkatapos nito, ang mga babae ay sumama sa kanya sa opisina, kaya ipinaliwanag niya na sila ay mga exchange student mula sa Kemiguri at nagtanong kung hindi niya nakuha ang mensahe tungkol sa kanilang pagdating. Matapos mapagtanto ni Minuri na ganap niyang nakalimutan ang tungkol dito, ipinaliwanag pa ni Akiya na sila ay ipinadala upang siyasatin ang posibleng muling pagkabuhay ni Yoto Orichi.
Nang marinig ito, si Minuri ay nagsimulang tumawa at sinabing walang paraan na maaaring mangyari ang ganoong bagay sa akademya, ngunit iginiit ni Akiya na ito ay isang tunay na posibilidad at ipinapaliwanag kung paano ang isang lihim na organisasyon ay kumukuha ng mga string upang magawa ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang God Beast na napapabalitang nasilid sa isang lugar sa akademya, at sinabing hindi nila maaaring balewalain ang napakaraming pagkakataong nangyayari ng sabay-sabay. Sa susunod na sandali, pumasok si Jin kasama sina Aki at Tomika para tanungin kung bakit siya nagpakita. Pero hindi siya pinapansin ni Akiya para batiin ang mga babae. Matapos sabihin sa kanya ni Jin na kilalanin ang katotohanan na sila ay mga unang henerasyong gumagamit ng Makan, nagpakita si Foran kasama si Hiroko at tuluyang nawala ang kanyang isip kay Akiya, dahil agad niya itong inanyayahan na sumali sa club. Nakita ni Siriya si Hiroko at nangakong pupuntahan siya mamaya. Ilang minuto pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Yoka na ang mga babae ni Akaya ay mananatili sa kanila hanggang tag-araw, kaya lahat sila ay nagsimulang magpakilala. Gayunpaman, pagdating sa pagkakataon ni Yanmin, tumanggi siyang lumapit sa mga mahihinang nilalang na tulad nila at sinabing wala silang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Sinabi kaagad sa kanya ni Siriya na magpakita ng mabait, ngunit nag-double down siya at sinabing kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat sa kanyang pagkakaibigan dahil, habang nakikitungo siya sa mga misyon na nagbabanta sa buhay sa totoong mundo, nilalabanan nila ang mga kilabot tulad ni Takiro habang namumuhay ng comfortable sa kanilang maliit na isla. Sa susunod na sandali, naumay dito si Ezoki at lumapit siya para kausapin siya bago siya hinamon sa isang duel para matukoy kung sino talaga ang mas malakas. Madaling tinanggap ni Yanmin ang hamon, ngunit ipinaalala ni Yoko sa kanila na ipinagbabawal ang sanctioned fights at nagmumungkahi na lang na magkaroon ng sports match. Makalipas ang ilang minuto, lahat sila ay nagpalit at nagkita sa volleyball court para sa isang laban, ngunit si Ezoki ay nagsimulang magreklamo tungkol sa pagkakaroon lamang ng dalawang kasamahan sa koponan. Matapos ipaalala sa kanya ni Yoko na walang sapat na bilang ang mga babae ni Akiya, naghanda sila upang simulan ang laban. Kaya't sina Inaho, Kudama, at Kemi ay nagsuot ng mga cheerleader outfit para mapalakas ang team spirit. Sa susunod na sandali, si Ezoki ang nag-serve ng bola, ngunit sa halip na ang karaniwang counter, pinasok ni Yanmin ang kanyang mga elemento sa smash at pinatumba si Hiroko. Nagiging sanhi ito ng kanilang pagkaasar ng husto upang seryosohin ang laban, kaya ginugugol nilang lahat ang mga sumusunod na minuto sa paglalahad ng todo at nauwi sa pantay na 2 puntos ang natitira upang magpasya kung sino ang mananalo. Nang makita ito, nag-alala si Foran, ngunit sinabi sa kanya ni Yoka na huwag mag-alala dahil kung sino ang mas gusto nito. Si Takiro, sa kabilang banda, ay mas nababahala dahil bago ang laban ay napagkasunduan nila na ang mga babae ni Akiya ang kukuha sa club kung sila ay nanalo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Dimitri kay Siriya na tiyaking mananalo sila, kaya humingi siya ng paumanhin kay Hiroko at sa iba pa bago gamitin ang kanyang elemento upang ihulog ang bola hanggat maaari. Sa kabutihang palad, si Hiroko ay nag-dive sa tamang oras upang iligtas ito, kaya inilagay ito ni Chacha sa kanyang makan upang bigyan si Ezoki ng isang pambungad, na pagkatapos ay ginamit niya upang ihampas ang bola kay Yanmin. Pagkatapos niyang bumangon, nagpaseryoso ito kay Dimitri at nagpas siyang gawin ang lahat, kaya ipinatawag ni Hiroko ang kanyang espada upang lumaban. Gayunpaman, habang pareho nilang inilalabas ang kanilang mga kakayahan, napagtanto ni Takiro na malapit nang sumabog ang court. Kaya tumalon siya para iligtas si Hiroko bago ito sumabog. Makalipas ang ilang minuto, ang alikabok ay naalis, ngunit sa halip na si Hiroko, napunta siya sa tuktok ni Siriya, na pagkatapos ay hinawakan at pinasalamatan siya sa pagiging kanyang knight in shining armor. Dahil hindi na nila natapos ang laban, lahat sila ay sumang-ayon na kilalanin ang lakas ng isa't isa at magsama-sama para sa isang larawan ng grupo bago napagtanto ni Kingo na si Siriya ay isang sikat na idolo sa klase. Kinabukasan, ipinakilala ni Tomika si Siriya sa lahat, at nang mawala sa isip nila ang kanyang kagandahan, tinanong ni Takiro si Kingo kung bakit siya sikat. Matapos ipaliwanag ni Kingo kung ano ang isang idolo sa talunang bida, itinapon ni Siriya ang sarili kay Takiro at sinabing naghihintay siyang makita siyang muli. Pagkatapos ay sumandal siya para sa isang kiss, ngunit pinigilan siya ni Inaho at ipinaliwanag na siya ang kanyang kasintahan.
Nang marinig ito, humiling si Syria ng higit pang mga detalye tungkol sa kanilang kasal at ang buhay na pinaplano niyang mamuhay kasama niya, ngunit nag-freeze si Inaho dahil hindi talaga siya nagplano na pakasalan siya. Habang si Syria ay patuloy na bumubulusok kay Takiro at ipinapaliwanag ang lahat ng mga kakatuwang bagay na gusto niyang gawin sa kanya, sinabi ni Kingo kay Inaho na huwag mag-alala dahil hinding-hindi hahayaan ng mga tagahanga ni Syria ang isang talunan na tulad ni Takiro na makatakas sa kanilang paboritong idolo. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga lalaki sa klase ay nagsimula ng isang nagkakagulong mga tao upang salakayin si Takiro, kaya ipinangako ni Syria na pupuntahan siya mamaya at tumakbo palayo. Samantala, sikat din ang kambal sa kanilang mga klase. Nagsisiksikan ang lahat ng babae para magtanong tungkol sa mga bansang napuntahan nila, at pareho rin silang naging tagahanga ng kambal. Sinimulan ni Gareth at Azoki ang isang paligsahan sa himnastiko upang sa wakas ay masettle ang mga score, ngunit si Yanmin ay sinira ang kanilang alitan ng may kadalisayan at nanalo sa puso ng bawat babae na naruroon sa kanyang mga kasanayan. Si Demetra, sa kabilang banda, ay nagpasya na samahan si Hiroko sa kusina at sa una ay nanalo sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa paghiwa bago hindi sinasadyang masunog ang pagkain, at ipinaliwanag na hindi siya kailanman naging magaling sa pagluluto. Habang ginagambala ni Akiya ang iba pang mga babae sa kanyang pagluluto, naiintriga si Demetra sa kung gaano kalaya ang mga babae. Kaya sinabi niya kay Hiroko ang tungkol sa kanilang misyon at sinabing hindi pa sila nakapunta sa isang bansa kung saan ang mga gumagamit ng makan ay pinahintulutan na kumilos tulad ng mga regular na tao. Ipinaliwanag ni Hiroko na ang buong punto ng akademya ay tulungan ang mga gumagamit ng makan na makaranas ng normal na buhay habang lumalakas. Sa parehong oras, nagpunta si Takiro sa klinika upang gamutin ang kanyang mga pinsala sa pamamagitan ni Nurse Aki, ngunit naubusan siya ng plaster at sinubukang kunin ito mula sa isang kabinet. Gayunpaman, habang umaakyat siya sa isang bangkito para abutin ito, nakita ni Takiro ang mas maraming asset na hindi kaya ng kanyang mga mata at nagtanong kung kailangan niya ng tulong para lang mapalapit dito. Sa susunod na sandali, nadulas siya, kaya sinubukan niyang iligtas siya at napunta sa mukha na puno ng asset. Di nagtagal pagkatapos nito, ipinakita ni Syria sa mga babae ang larawang kinuha niya kay Takiro at sinabing hindi niya maalis ang nararamdaman niya para dito, kaya nangangako silang lahat na tutulungan siyang makipag-date sa kanya para mas maging malapit sila. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula sila ng isang lihim na pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang upang harapin sina Inaho, Hiroko, at Kudama dahil sila lang ang mga babae na kailangang alalahanin ni Syria. Nang maglaon, nakita ni Takiro si Kingo na nakapout sa klase at nagtanong kung nahihirapan na naman siya sa takdang aralin. Ngunit ipinaliwanag ni Kingo kung gaano kabagabag ang kanyang buhay pag-ibig at sinabi niyang inaasahan na niyang makasesyon ang kalahati ng mga babae sa klase sa ngayon. Habang sinusubukan ni Takiro na makipag-ugnay sa kanya, napansin niya ang isang sulat sa ilalim ng kanyang mesa at nakalimutan kung paano kumilos kaagad bago pumasok si Inaho upang suriin siya. Bigla na lang, hinawakan siya ni Kingo sa leeg dahil palagi niyang kinukuha ang lahat ng babae at muntik na siyang masakal, kaya tumakas siya sa banyo para basahin ang love letter. Habang nasa sabik siyang makilala ang kanyang bagong secret admirer sa banyo, si Kingo, na nag-eavesdrop sa buong oras na ito, ay bumalik sa klase para sabihin kina Kudama at Hiroko. Pagkatapos makinig sa kanya, tinanong ni Kudama si Hiroko kung may gagawin ba siya tungkol dito, ngunit kumilos siya na parang walang kinalaman sa kanya ang buhay pag-ibig ni Takiro. Maya-maya, dumating sina Foran at Yoka para sabihin sa kanila ang tungkol sa isang tambak na basura na biglang itinapon sa likod bahay. Nalilito, nagpasya silang lahat na alamin kung sino ang maaaring gumawa nito, ngunit nagpasya si Foran na ibigay ang trabaho kina Kudama at Hiroko dahil may iba pa silang dapat gawin. Ilang sandali pagkatapos nito, natapos si Tomika sa huling klase ng araw, kaya sinubukan ni Inaho na umalis kasama si Takiro, ngunit tumakas na siya para makipagkita sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay nagpasya si Inaho na hanapin siya sa buong campus, ngunit pagkatapos matisod sa isang bangkos ng mga merienda at makita ang isang manika ni Takiro na nakaupo sa ilalim ng isang puno, ang kanyang utak ay bumalik sa yugto ng sanggol mula pagkabata, na naging dahilan upang maniwala siya na siya talaga iyon.
Habang ang kambal ay nanunood mula sa malayo upang matiyak na siya ay nananatiling nagagambala, si Takiro ay nakarating sa parking lot, ngunit pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, nawalan siya ng pasensya at nagsimulang isipin na ang lahat ay isa lamang kalokohan mula kay Kingo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Syria at nagtanong kung sino ang kanyang kausap, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at nagtanong kung bakit siya lumabas dito ng mag-isa. Pagkatapos sabihin na isinulat niya ang liham, kinaladkad niya siya upang magpalipis ng araw na magkasama. Pagkatapos bumisita sa isang grupo ng mga tindahan, dinala niya siya sa isang kakaibang gusali at sinabing inihanda niya ito para makasama siya ng ilang oras. Bumalik sa akademya, napagtanto ni Nakudama at Hiroko na ang tambak ng basura ay talagang isang grupo lamang ng mga nakatambak na mesa. Ngunit nalilito pa rin si Hiroko at nagtanong kung bakit may umabot sa ganito para gumawa ng eksena. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Kudama ang taong nagtatago na lumabas, kaya lumabas si Yanmin mula sa puno at pinuri siya dahil naramdaman niya ang kanyang enerhiya. Pagkatapos ay hiniling ni Kudama na malaman kung bakit niya isinalanzan ang mga mesa, ngunit tumanggi si Yanmin na magdetalye at sinabing kailangan lang niyang itago ang mga ito dito. Sa kabilang panig, nagsimulang mag-alala si Takiro dahil biglang nagpa siya si Syria na ikulong siya sa isang upuan pagkatapos niyang sundan siya sa gusali. Habang desperadong sinusubukan niyang makalaya, dinala ni Inaho ang manika sa patio at humingi ng tulong kay Hiroko dahil hindi niya magising si Takiro. Matapos ipaliwanag ni Hiroko na hindi talaga siya ito, ipinakita ni Kudama ang tablet plan ni Syria mula kay Yanmin. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Hiroko ang ilang kainahinalang kaganapan na binalak para sa kanya at natatakot na baka ginagamit siya ni Syria bilang kanyang alipin ng pag-ibig. Agad siyang tumakbo kasama si Inaho at iniiwasan ang pag-atake ni Demetra bago natunton ang kainahinalang gusaling ginamit ni Syria para mahuli si Takiro. Gayunpaman, pagkatapos na sirain ito ni Inaho, napagtanto nila na gusto lang ipahayag ni Syria ang kanyang pagmamahal sa musika. Makalipas ang ilang oras, sinabihan sila ni Kudama na mag-ingat pa rin dahil ang mga babae ay magpapatuloy sa pag-target kay Takiro. Samantala, nalilito si Takiro sa kama dahil hindi niya inaasahan na wala siyang nararamdaman sa isang babae tulad ni Syria. Pagkalipas ng ilang araw, nag-set up sina Takiro at Kingo ng hagdan sa ilalim mismo ng bintana ng pagpapalit ng silid ng mga babae, at ipinaalala sa kanilang sarili na pinili lang nilang mag-enroll sa 10B para masyahang makakita ng mga assets kung kailan nila gusto. 3 araw bago ito, ipinatawag ni Kingo ang bawat lalaki sa akademya sa isang lihim na pagpupulong kung saan lahat sila ay sumang-ayon na may dapat gawin tungkol sa kanilang boring at walang plot na buhay. Di nagtagal pagkatapos nito, iniharap niya kay Foran ang isang petisyon na puno ng mga lagda ng bawat lalaki sa campus na humihiling na i-reschedule nila ang taunang swimming lessons para makapagsanay ang mga lalaki at babae ng sabay. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Azoki na aminin na lang nila na gusto nilang gawing session site ang akademya, ngunit pareho nilang iginiit na ito ang tanging paraan upang maisulong ang pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa sa mga mag-aaral. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Foran na kailangan din nilang kumbansihin ang bawat babae sa campus, na tiyak na hindi posible, ngunit mayroon ng ibang plano si Kingo na ayusin iyon at nagmungkahi ng isang water riding contest sa pagitan ng mga lalaki at babae upang magpas siya. Matapos itong pag-isipan, pumayag si Foran, ngunit sumugod si Hiroko sa huling sandali upang pigilan siya na mahulog sa halatang bitag ni Kingo. Gayunpaman, iginiit ni Foran na wala itong pinagkaiba dahil walang paraan na matatalo sila ng mga lalaki. Bumalik sa real time, ang mga babae ay nagpatuloy sa pagpapalit para sa paligsahan, kaya sinubukan ni Kingo na abutin ang bintana, ngunit napunta sila sa ilang pulgada ang layo mula dito at desperadong sinubukang lumapit ng sapat. Biglang sumulpat si Kai at inalog-alog ang hagdan hanggang sa bumagsak silang dalawa bago nagtanong kung bakit nila nilalabag ang mga babae. Sinubukan ni Kingo na ipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang misyon, ngunit tumanggi si Kai na makinig sa isang salita hanggang sa magtanong sila kung ayaw niyang makita ang mga asset ni Azoki. Sa susunod na sandali, hiningi niya ang plano upang maiwasang mahuli, kaya ipinakilala nila si Kagishiro, isang Makan user na dapat na maitago ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan sa camouflage.
Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Kagishiro na maaari lamang niyang gawin silang hindi nakikita, na talagang walang silbi laban sa mga babae tulad ni Hiroko dahil madali niyang makita ang kanilang enerhiya. Di nagtagal pagkatapos nito, umakyat sina Foran, Yoka, at Kemi sa entablado at tinanggap silang lahat sa paligsahan bago hatiin ang lahat sa mga grupo at ipinaliwanag na ang koponan na may kanilang headband na buo sa dulo ay mananalo. Sa sandaling makapasok silang lahat sa tubig, ipinaalala ni Kingo sa mga lalaki ang diskarteng pagpupulong na kanilang plinano upang makuha ang kalamangan sa pamamagitan ng paggamit ng pagmamahal ni Inaho para kay Takiro laban sa kanya. Sa susunod na sandali, si Takiro ay sumusugod sa pag-aakalang siya ay masyadong nagmamalasakit upang kontrahin, ngunit madali niyang hinaranggan ang kanyang pagtatangka at sinabi sa kanya na hindi ito magiging ganoon kadali. Nang marinig ito, naalala niya ang isa pang tip na ibinahagi ni Kingo bago siya hinayla palapit at ginulo siya ng mga mahiwagang salita. Pagkatapos niyang alisin ang kanyang team, nagpa siya ang fan club ni Kudama na harapin siya ng mag-isa, ngunit agad niyang ipinadala ang kanyang mga pamilyar upang panatilihing abala sila. Gayunpaman, pinamamahalaan nilang manatiling gising at sabihin sa kanya na huwag maging insecure tungkol sa pagkakaroon ng pinakamaliit na asset sa campus. Dahil dito, sa wakas ay nagwala na siya, kaya pinasabog niya silang lahat, ngunit ginamit ni Kingo ang pagkakataong iyon para agawin ang kanyang headband, na ibinalik ang mga lalaki sa pangunguna. Pagkatapos ay nagpa siya si Hiroko na makuha ang mga babae ang kanilang unang panalo sa pamamagitan ng pagharap kay Takiro, ngunit pagkatapos niyang salungatin ang lahat ng kanyang mga pag-atake, bigla niyang hinablot ang kanyang mga asset, kaya't literal niyang ipinadala siya sa ward na may malakas na uppercut. Gayunpaman, nahuli siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan at napagtanto na inagaw niya ang kanyang headband nang ibigay niya ang suntok. Nang maalis si Hiroko, nagpa siya si Ezoki na tabyusin ang mga babae sa pamamagitan ng pagpapababa kay Kai, ngunit madali niyang hinaranggan ang unang pag-atake nito. Nagpa siya siyang magseryoso at binasag ang kanyang gulugod sa isang masakit na sipa. Sa susunod na sandali, sinubukan niyang lunurin ang kanyang buong koponan bilang isang huling ditch na pagsisikap, ngunit si Syria ay mabilis na nakalampas sa kanya at hinawakan ang kanyang headband. Habang sinusubukang magdiwang ni Ezoki, kinuha ni Akiya ang kanyang headband at inilagay ang mga lalaki pabalik sa kalamangan. Sa susunod na sandali, nagpa siya sina Takiro at Kingo na ibagsak si Syria ng magkasama, ngunit casual niyang itinaboy silang dalawa na parang mga laruan. Kaya umatras sila para magplano ng bagong diskarte. Sa kabilang banda, sina Akiya at Nurse Aki ay nagpapakawala ng kanilang mga kapangyarihan na may pag-asang madaig ang isa't isa, ngunit pagkatapos ay biglang nagpahinga si Aki upang mag-recharge, kaya sinamantala ni Akiya ang pagkakataon na agawin ang kanyang headband. Pagkatapos ay sinubukan niyang kuskusin ito sa kanyang mukha, ngunit hinayla siya ni Minuri sa kanilang mga ulo at hinampas siya sa tubig, na naiwan lamang si Syria upang harapin ni Takiro at Kingo. Tumalon sina Takiro at Kingo bago sila parehong umakbay sa kanya, ngunit binilisan ni Kingo at napunta ang unang tama, pagkatapos ay itinapon muli. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang i-unlock ang kanyang swimsuit, ngunit inihanda niya ang isang espesyal na balot ng asset na kahit papaano ay nakakapagpapanatiling buo ang kanyang mga asset. Si Takiro na lang ang natitira, hiniling ni Syria kay Demetra na gamitin ang kanyang kasanayan sa tubig, kaya lumikha siya ng tsunami para malunod ang kanyang koponan, ngunit sa huling sandali, nakakita siya ng babae na pinangalanang Minerva at nag-ambala. Kaya nahulog si Syria sa mga bisig ni Takiro. Pagkatapos niyang hawakan ang kanyang headband, tinatakan ng mga lalaki ang kanilang tagumpay, ngunit ganap na nakalimutan ni Syria ang tungkol sa paligsahan at sinabi sa iba na oras na para tapusin ang kanilang misyon. Sa pagsisimula ng mga aralin sa paglangoy pagkaraan ng ilang araw, nasa sabik sina Takiro at Kingo na makitang nagbunga ang kanilang pagsusumikap, ngunit pagkatapos ay nakarating sila sa pool at napansin na ang mga babae ay hindi nakikita. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kagishiro na ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan, kaya wala ni isa sa kanila, or mga otako na nanunood nito, ang makakakita ng kanilang mga assets. Kinabukasan, nakahanap sina Takiro at Kingo ng isang lugar sa ilalim ng puno upang makatakas mula sa nakakapaso na init, ngunit pagkatapos ay nasulyapan ni Takiro ang kagandahan ni Minuri na nagliliwanag sa araw, kaya tinawag niya si Kingo upang tingnan. Samantala, sina Hiroko, Inaho,
at Kemi ay tumungo sa bubong upang kumain ng mga popsicle dahil bihira silang makapagpahinga. Pagkatapos magpasalamat kay Hiroko sa pagbabayad, tinanong nila kung okay lang ba sa kanila na magsaya sa oras ng pasukan, ngunit sinabihan sila ni Hiroko na huwag mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Kemi na nagsimula rin si Foron na kumuha ng hindi pangkaraniwang mga pahinga mula nang magpakita si Akiya. Sinabihan sila ni Foron na tigilan na ang pagchichismes dahil may mahalagang trabaho siya na hahawakan ni Hiroko. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Minerva at sinabing kailangang bantayan siya ni Hiroko. Dahil hindi niya nakuha ang karaniwang oryentasyon tulad ni Demetra at ng iba pa, sa susunod na sandali ay tumalon si Minerva mula sa isang bubong at nagpakilala. Ngunit na-curious ang mga babae tungkol sa kanyang tungkod sa paglalakad, kaya ipinaliwanag niya na may espesyal na kapangyarihan ang kanyang mga mata na maaaring hindi sila komportable habang dahan-dahan niyang binubuksan ang mga ito. Isang malakas na bagzo ng hangin ang nagpabukas ng kanilang mga suot, kaya agad niyang sinubukang takpan. Ngunit sinabihan sila ni Minerva na huwag mag-abala dahil hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang bawat detalye tungkol sa kanilang mga asset. Habang patuloy silang nag-uusap, napapagod sina Takiro at Kingo sa paghahanap sa bawat lugar sa campus para kay Minerva, ngunit tulad ng pag-iisip nilang bumalik sa loob, nagpakita ang isang lalaking nagngangalang Masero at isang babae na nagngangalang Otohime, at sinimulan nilang kutsain ang isa't isa sa pangunahing courtyard. Matapos ay pangako ni Masero na ililigtas ang kanyang walang silbing buhay, kung lilinisin niya ang kanyang sapatos gamit ang kanyang dila, lihim niyang pinapagana ang kanyang pangungutya doon. Pareho nilang sinabi kay Takiro na kailangan nilang makipagduel sa isa't isa. Nang walang ibang pagpipilian, hiniling niya kay Kingo na ipaalam sa iba at gawin ang dalawahang ritual bago sila bigyan ng pahintulot na simulan ang laban. Pagkatapos ay ginamit ni Masero ang kanyang makan para hilahin si Otohime palapit para mailabas niya ang kanyang martial arts, ngunit bigla itong ngumiti at tinawag siyang talunan bago ginamit ang kanyang pangungutya para gawing puppet. Habang si Masero ay nasa pocket dimension, nagtataka si Takiro kung bakit siya biglang tumigil sa paggalaw. Kaya't ipinaliwanag ng kapatid ni Otohime ang kanyang kapangyarihan sa kanya bago niya simulan ang pagpuputol ng mga buto ni Masero. Nang makita ito ay tumakbo si Takiro upang pigilan siya, ngunit agad niyang ginamit ang parehong kasanayan upang makuha din siya. Gayunpaman, ang pag-iisip na matalo ng isa pang babae ay nagdudulot ng asar sa kumukuha, kaya lumaban siya at nagawang pigilan or kontrolin ito. Nang malapit na siya, dinurog ni Otohime ang kanyang papel, ngunit pagkatapos niyang mawalan ng malay, nagpakita si Minerva at sinira ang maka ni Otohime bilang pang-uuyam bago sinabi sa kanya na huwag pumunta ng ganoon kalayo sa panahon ng isang tunggalian. Pagkatapos nagpakita din si Akiya, at sinabihan niya sila na tumutok sa kanilang misyon at nagbanta na isusumbong sila sa kanyang lolo, na nagkataong pinuno ng Kimiguri. Kinabukasan, tinawagan ni Foron at Yoko si Takiro sa opisina ng konseho at ipinaliwanag na ang kanyang pagkaantala sa panahon ng duel ni Otohime ay nagdulot ng maraming backlash laban sa kanila, lalo na dahil siya lang ang miyembro ng enforcement club na hindi pa nakapasa sa mock-ang element test matapos siyang ilagay ni Foron sa probation, at nangakong tatanggalin siya kung siya ay bumagsak sa makeup test na naka-schedule para sa susunod na araw. Tinawagan niya si Kingo at ang mga babae upang pag-usapan ito tulad ng pag-atake sa kanya ni Kingo dahil sa pagkakaroon ng napakaraming chicks na makakausap noong una. Si Minerva ay nagpakita at nagmumungkahi na magsagawa ng isang kampo ng pagsasanay para lang sa kanya, dahil may araw lang siya para makabisado ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na sila sa dorm at agad na naman siyang inatake ni Kingo dahil hindi niya alam na nagsimula ng harem ang kasamahan niya habang umaarte pa rin na parang inosenteng talunan. Matapos siyang alisin ni Minuri sa paggawa ng pagpaslang, lahat sila ay sumang-ayon na magandang ideya na simulan ni Kingo ang unang bahagi ng kanyang pagsasanay sa labas habang sila ay nananatili sa bahay at talakayin ang pinakamahusay na paraan upang matulungan sila sa sandaling umalis silang dalawa. Nagsimulang magtanong si Minerva tungkol sa kanilang buhay pag-ibig at sinabing ito ay isang mahalagang unang hakbang upang matulungan si Takiro. Kaya't nagpa siya si Kudama na mauna at sinabing matagal na ito. Naranasan niya ang tunay na pag-ibig sa isang tiyak na lalaki at tinutokso niya si Hiroko at si Inaho na nahulog sa parehong lalaki. Napahiya si Hiroko at umaktong parang wala pa siyang nararamdaman para kay Takiro habang sa Inaho ay malamang na umamin sa kanya.
At inilalarawan ang uri ng pamilya na gusto niyang simulan sa kanya pagkatapos ay nagpa siya si Kudama na tingnan si Takiro, at nang subukan ni Hiroko na sumama, sinabi niya sa kanya na manatili at tumuon sa paggawa sa kanya ng pagkain sa halip na palaging kumilos ng wala sa karakter para lamang makuha ang kanyang atensyon. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay natutunan ni Takiro na i-channel ang kanyang elemento. Ngunit sa halip na pumutok lamang, ang target na base ay maaaring i-set up. Nagtatapos siya sa pag-imprenta ng isang marka sa puno habang sinusubukan nilang maunawaan kung paano napagtanto ni Kudama na maaaring si Takiro ang susi sa pag-unlock ng mahusay na selyo. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya si Minerva na nasa malapit at hinihiling na malaman kung ano talaga ang gusto niya. Sa parehong oras, nakipagkita si Demetra at ang iba pang mga babae kay Akiya sa bubong upang itanong kung bakit gusto niyang magsimula silang mamuhay bilang mga regular na estudyante. Pagkatapos ay tinanong niya kung kamusta ang buhay mula noong una silang nagpakita. At pagkatapos nilang aminin na mas masarap ang pakiramdam kaysa tretuhin na parang armas sa ibang bansa, nagpa siya siyang mas maging low-key. Samantala, ipinakita ni Kudama ang kanyang tunay na anyo. Ngunit sa halip na mawala ng kontrol sa isip at tumaya upang maligtas, ipinaliwanag ni Minerva na kailangan nilang ibalik siya sa Kamiguri upang matiyak na hindi masisira ang selyo. Nang marinig ito, sumusugod ang kanyang pamilyar na tagapagtanggol, ngunit madali silang dinaig ni Minerva. Kaya nagpa siya si Kudama na magkaroon ng duel to the death. Sa susunod na sandali sinabi ni Minerva na hindi siya aktwal na gustong lumaban at ipaliwanag na gusto lang niyang maunawaan ang kanyang kapangyarihan pati na rin ang katotohanan sa likod ng mga kakayahan ni Takiro. Inamin pa niya na ang academy ay ang pinakamagandang lugar para manirahan bilang isang Makan user. Kaya't napagtanto ni Kudama na siya ay talagang curious lang at nagtanong kung nag-abala siyang tulungan si Hiroko at Inaho sa hapunan. Kinabukasan, naipasa ni Takiro ang makeup test. Kaya ibinalik siya ni Foran bilang miyembro ng club. Nagpakita si Siria at hinihiling na malaman kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanya para sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos sabihin ni Minerva na ito lang ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal, pinatawad niya ito at nag-alok na bigyan siya ng pribadong aralin sa kanyang silid. Sa paglaon, pagkaraan ng mga araw, sa wakas ay nag-install si Jin sa kamay ni Takiro. Ngunit nalilito siya at nagtanong kung bakit hindi ito pisikal tulad ng karamihan sa iba pang mga estudyante. Ipinaliwanag ni Minuri na habang ang karamihan sa mga Makan ay maaaring dalhin sa paligid or ay lakip tulad ng mga aktwal na armas, ang mga tunay at makapangyarihan ay naka-embed sa katawan ng gumagamit para sa madaling pag-deploy sa panahon ng labanan. Gayunpaman, binabalaan niya siya na palaging i-deploy ito bago ang kanyang kalaban. Dahil karamihan sa mga mapanuksong user ay may kakayahang guluhin ang mga device ng kanilang kalaban kung i-activate muna nila ang device nila. Pagkatapos niyang ihinto si Jin mula sa pagbibigay dito ng isang walang muwang na pangalan, lumabas si Takiro at nagpa siya na gawin ang kanyang pagsasanay na mas seryoso dahil wala na siyang dahilan para maging mahina. Di nagtagal pagkatapos nito, sinabi niya kay Kingo ang tungkol sa isang summer camp guro na binanggit, ngunit habang ipinapaliwanag niya ang lahat ng magagandang beach na mararanasan nila, nagsimulang magpantasya si Kingo tungkol sa mga magaganda na babae na nagkalat sa buong summer camp, at nag-aayos hanggang sa tawagan ni Foran ang pagpupulong para pansinin. Matapos sabihin na malapit na silang magdaraos ng summer camp, humingi siya ng tulong sa mga kaganapan dahil naubos na nila ang halos lahat ng budget. Kapag nagsimula silang magreklamo, nabalisa siya at sinabi kay Yoka na ipaliwanag kung bakit walang pera na natitira sa unang lugar. Kaya't maingat na inilista ni Yoka ang lahat ng walang silbing gastusin na ginawa nilang lahat, na nawaldas sa dapat na ginamit para sa summer camp sa paglabas. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan nilang lahat na makaisip ng solusyon para magkaroon pa rin ng perpektong summer camp. At matapos makitang naglalagay si Minuri ng mga flyer para sa isang espesyal na araw ng alok sa Azoki's Cafe, nagpa siya silang lahat na kumuha ng mga trabaho at kumita ng mas maraming pera hanggat maaari. Sa susunod na araw, napansin ni Azoki ang malaking linya sa labas ng kafe at nagtataka kung sa wakas ay napagtanto ng lahat na gumawa sila ng masarap na pagkain bago tingnan ang flyer para sa araw na iyon, at nakitang dumating lang sila upang makita ang asset ni Hiroko sa isang gawang maid outfit. Sa pagpasok sa loob, nagmamadali niyang tinanong si Catherine kung paano sila nakakuha ng trabaho sa kafe.
Kaya ipinaalala niya sa kanya na mayroon silang isang espesyal na alok na binalak para sa araw sa dressing room. Makalipas ang ilang sandali, naasar si Ezoki dahil lahat ng nakagawian nilang customer ay halatang mahuhumaling sa lahat ng mga bagong babae na naglilingkod sa kanila. Kaya hinawakan niya si Takiro at binantaang dudurogan ang bungo nito dahil halatang kinukumbinsi niya sila na gawin ito. Habang nagsisimula siyang magreklamo tungkol sa pagkawala ng lahat ng kanyang minamahal na mga tagahanga, sinabi sa kanya ni Kingo na huwag mag-alala dahil may pumunta dito para makita siya. Makalipas ang ilang segundo ay napagtanto niyang si Kay lang pala. Ngunit ang katotohanan na pumunta siya sa lahat ng ito para makita siya ay naging dahilan upang mas gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, nakita nilang ginawang tapat na alipin ni Kudama ang kanyang fanboy sa halip na maglingkod. Kaya naisip ni Ezoki na pumasok, ngunit pagkatapos na tumingin sa paligid, napansin niyang lahat sila ay naglilingkod sa kanilang sariling paraan at nagpa siya na hayaan ito. Gayunpaman, naging sentro ng atensyon si Hiroko dahil sa kabila ng hitsura ng maid outfit, na parang hinding-hindi ka mauumay, nagpupumilit siyang pigilan ang isang tasa ng tsaa na tumilapon. Pagkatapos mabasa sa espesyal na gatas, humingi siya ng paumanhin sa pagiging clumsy, ngunit sinabi ng lahat sa kanya na huwag mag-alala dahil ang makita siyang nasa ganoong kakatuwang estado ay hindi sapat upang masiyahan ang kanilang panloob na mga demonyo. Habang si Ezoki ay tumatakbo papunta sa kusina upang pigilan si Chacha at Kemi sa pag-aaksaya ng lahat ng ice cream, nakita ni Takiro sina Minuri, Foron, at Jin sa isang table. Kaya tinanong niya kung bakit sila andito. Pagkatapos ay ipinaalala ni Minuri sa kanya ang Pranses na binanggit niya, ngunit sa halip na Azoki, ito ay nauwi kay Catherine, na pagkatapos ay ipinaliwanag na siya ay dating delinquent noong ang kanyang mga asset ay buo pa. Nagulat si Takiro sa katotohanan na ang isang dating estudyante ay maaaring magpatuloy na manirahan sa paligid ng Kenbi pagkatapos ng graduation. Kaya ipinaliwanag ni Catherine na lahat ito ay salamat sa kanilang tatlo bago lumabas upang dumalo sa mas maraming mga customer. Nang makitang nakatutok pa rin si Takiro sa kanilang pagkakaibigan, sinabihan siya ni Minuri na tumutok sa kanyang trabaho para sa araw na iyon. Ngunit pagkatapos niyang umalis, ipinaalala ni Jin sa kanila ang isang pagtataksil na halos sum-ire sa kanilang relasyon. Sa parehong oras, si Otohime at ang kanyang kapatid na lalaki ay naglabas ng isang spybird sa akademya at nagsimulang magplano ng isang pamamaraan upang tapusin ang kanilang nasimulan. Pagkatapos, napansin na ni Takiro na hindi na kaya ni Catherine ang anumang mga order, kaya nag-alok siyang pumalit at agad na nagsimulang mamigay ng mga order upang matiyak na ang lahat ng mga customer ay nasisiyahan. Ilang minuto, si Inaho ay sumusubok na maghatid ng isang order. Ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang customer at nagsimulang umiyak. Kaya't si Takiro, na lumapit upang iligtas ang araw at pinagsilbihan ang customer bago siya tulungan. Nang makita ito ang pagmamahal ni Hiroko na ito para sa kanya, ay umabot sa bagong taas. Ngunit nang sabihin niya kay Kemi na kumuha ng mas maraming gatas mula sa storage unit, inilantad ni Chacha ang asset ni Hiroko para makita ng mundo, at sinabihan siyang kunin sa kanya sa halip. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang utak ni Takiro at pagkatapos niyang mahimatay, lumabas si Hiroko. Kaya sinabihan ni Ezoki si Chacha na itigil na ang panggugulo sa kanyang mga servant nang bigla niyang sabihin na lumaki sila dahil sa kanyang nararamdaman para isang tao, at nagising si Takiro sa takot na baka mawala siya ng tuluyan. Makalipas ang ilang minuto, naghain si Kudama ng omelette rice dish para sa kanyang fanboy, ngunit mali ang spelling ng kanyang love message bilang pagtanggap sa kanyang maliliit na asset. Habang sinimulan niyang parusahan ang mga ito, sinubukan ni Takiro at Kingo na tangkilikin ang palabas, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Azoki na hindi pa bumabalik si Hiroko, kaya tumakbo si Takiro para hanapin siya. Sa isang maliit na tulay ilang sandali pa, naalala ni Hiroko kung gaano nakakahiya ang kalokohan ni Chacha nang hindi niya namamalayan na pinili lang siya ni Otohime bilang bagong test subject para sa kanyang plano. Habang patuloy niyang iniisip kung ano ang nararamdaman ni Takiro sa kanya, biglang sumulpat ang isang kain na hinalang gumagamit ng makan at pinaalis siya sa tulay. Habang nahuhulog, sinusubukan niyang i-activate ang kanyang makan, ngunit ni-neutralize nito ang kanyang elemento at patuloy na umaatake, kaya tumalon siya sa isang kotse upang makalayo. Pagkatapos pasabogan ang sasakyan, siya ay sumusugod para tapusin ito,
ngunit tumalon si Takiro upang harangan ang pag-atake at namamahala na pabagsakin ito pababa. Gayunpaman, kapag sinubukan din niyang i-activate ang kanyang Makan at nabigo ito, kaya natatandaan niya kung ano ang sinabi ni Minuri tungkol sa pag-deploy nito sa oras at nagpa siya na tumuon sa pagpapanatili ng Makan na gumagamit sa lugar. Sa susunod na sandali ay itinapon siya, kaya humakbang si Hiroko upang protektahan siya. Nang aatake na ito, sumugod si Ezoki na nagpapabagsak sa lupa sa kalaban, ngunit nang sinubukan niyang tanggalin ang maskara nagpakita si Minuri para pigilan sila. Ilang sandali pa, si Catherine mismo ang nag-unlock nito at sinabi kay Minuri na nakontrol na naman siya. Ngunit ito ay nakalilito kay Takiro, kaya ipinaliwanag ni Jin kung paano sinubukan ng Kamiguri na sakupin ang academy ilang taon na ang nakalipas at kinokontrol ang maraming estudyante, kasama na si Catherine para magawa ang kanilang layunin. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol dito, si Utohime, nagsimula siyang magplano ng isa pang plano para ipakita ni Takiro ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang kanyang kapatid na babae na si Kinkyo at nag-aalok na tumulong na tiyaking magtagumpay sila sa pagkakataong ito. Ilang taon na ang nakalilipas, ang isang kaibigan ni Hiroko ay napadpad sa isang ilog at malapit ng malunod nang tumalon si Takiro, kahit na hindi siya marunong lumangoy at nagawang iligtas siya gamit ang isang sanga. Naging sanhi ito ng pagkahumaling kay Hiroko na lumakas dahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaramdam ng pagiging walang silbi. Sa kanyang pagpunta sa paaralan ilang araw pagkatapos ng insidente kay Catherine, naalala niya ang araw na iyon at nagtataka na siya ay sapat na ngayon upang pantayan ang katapangan ni Takiro. Sa susunod na sandali ay nadukot siya at nagising na pinaralisa ni Utohime. Di nagtagal pagkatapos nito, nakipagkita si Takiro kay Kudama, na pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi pa rin nagpapakita si Hiroko, sa kabila ng katotohanan na siya ay umalis para sa paaralan bago ang iba pa sa kanila. Pagkatapos nilang pareho na magpasya na simulan ang paghahanap sa kanya, sinabi sa kanya ni Kudama na ilihim ito sa iba, para lang hindi sila mag-alala sa wala. Makalipas ang ilang minuto, naabutan niya si Inaho, na naglagay ng proteksyon na anteng-anteng sa kanyang kurbata at humingi ng paumanhin sa hindi niya nagawang protektahan noong sinapian si Catherine, pagkatapos ding sabihin sa kanya na igalang ang damdamin ni Hiroko tulad ng ginagawa niya sa kanya. Tumatakbo siya, kaya't patuloy siyang naghahanap. Habang paakyat ng hagdan makalipas ang ilang minuto, biglang sinabi ng isang random na babae na alam niya kung nasaan si Hiroko, kaya sinabi niya sa kanya na sabihin ito, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kinkyo na siya ang may kontrol at inutusan siyang pumunta sa tuktok ng Mount Atuhara kung gusto niya itong makita muli. Sa sandaling mahimatay ang dalaga, tumakbo si Takiro hanggang sa tuktok ng bundok. At nakilala si Kinkyo, na nangako na ililigtas si Hiroko kung lalaban siya ng matagal upang gawin itong lahat. Kapag tinanong ni Takiro kung bakit ginawa niya ito, ginamit ni Utohime ang Android Bird para sumali sa usapan at ipaliwanag na kabayaran din ito sa paraan ng pagpapahiya niya sa kanya noong isang araw. Pagkatapos ipaalala sa kanya ang kanyang husay sa pagiging puppet at pagbabantaang bitake ng bawat buto sa katawan ni Hiroko, binalaan siya nito na gawin ang eksaktong sinabi ni Kinkyo. Pagkatapos ay tinanong niya si Kinkyo para sa dahilan sa likod ng kanyang pagkahumaling sa lakas. Kaya binibigyan niya siya ng cliché speech tungkol sa pagtakas sa natural selection sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng food chain. Tulad ng sinusubukan niyang ipagtanggol ang tungkol sa kanyang pangako na protektahan ang mga taong mahal niya, sinabihan siya nito na iligtas ito at patunayan ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, tumanggi siya at sinabing hindi pa rin niya gusto ang paghampas ng mga babae, kaya't nagpakawala ito ng isang elemental na sabog sa kanyang katawan at halos magbukas ng butas sa kanyang gulugod. Sa kabila ng halos pakikipagkita sa kanyang gumawa, iginigit pa rin ni Takiro ang pagiging isang pasipista at nangakong magsisilbing sandbag niya kung iiwan niya si Hiroko dito. Kaya pinagbigyan siya ni Kinkyo sa alok at na-dislocate ang kanyang mukha gamit ang isang hampas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang lumaban kung talagang gusto niyang protektahan ang mga taong mahal niya. Ngunit nag-trigger ito ng isang madilim na alaala na pinipilit niyang kalimutan sa sarili. Sa sandaling iyon, naaalala rin ni Hiroko ang araw na sinubukan niyang iligtas ang kanyang ina mula sa isang away at napilitang panoorin ang pagdurugo nito dahil sa kanyang kawalan ng lakas.
Habang sinusubukan niyang mag-isip ng isang plano sa pagtakas, ginawa ni Kinkyu si Takiro sa isang bola ng soccer ng tao at ibinato siya sa pader habang tinatanong kung siya ay masyadong mahina upang tuparin ang kanyang sariling pangako. Habang desperadong lumalaban upang manatiling may malay, inaalala ni Takiro ang araw na hinayla siya ng kanyang ina para ipaliwanag ang kahalagahan ng pagiging isang malakas na tao. Sinabi niya sa kanya na huwag kailanman gamitin ang kanyang lakas para sa mga personal na pagnanais at gamitin lamang ito upang tulungan ang mga taong mahal niya, ngunit palagi siyang nagpupumilit na maunawaan ito. Ngayon na nakasabit ang buhay ni Takiro sa isang sinulid, nagpasya siyang sa wakas ay pakawalan at i-activate ang sinaunang kapangyarihan na nakakulong sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay lumiwanag ang buong bundok at ang biglaang pagdagsa ng mahiwagang enerhiya ay nagdulot ng pag-aalala kay Kudama. Kaya nagpadala siya ng isa pang pamilyar na nagngangalang Nozochi upang tingnan ito. Habang patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ni Takiro, nasa sabik si Kinkyu na makita kung hanggang saan niya ito magagawa hanggang sa ilabas ng pangwakas ang panghuling anyo ng Taima Erochi, ang sinaunang hayop na tinatakan sa bundok. Nang makita ito, sinabihan ni Utohime si Hiroko na magpaalam sa akademya dahil malamang nasisirain niya ang lahat sa sobrang galit. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang lumipad si Nozochi sa bundok at nanalangin para sa paggaling ni Kaguzochi at Kagishiro para makabalik siya sa pagiging backup. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang malakas na puwersa na patungo sa kanyang direksyon at tumalon papalayo bago tumalon si Takiro mula sa gilid ng bundok at nagpatuloy na patungo sa akademya. Sa sandaling iyon, napansin siya ni Chacha at Kemi. Ngunit bago pa sila makapag-react ay nagpakita na siya at sinisira ang halos lahat ng classroom na nakikita. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Kudama at Azoki ang mga babae mula sa pagsabog. Ngunit pagkatapos ligtas na makarating sa lupa, nakita nila si Takiro na umaaligid sa itaas ng akademya. Kaya sinimulan ni Chacha na magsagawa ng exorcism sa kanyang kaluluwa habang si Azoki ay naglakas loob na salakayin siya, at sinabing kailangan nila siyang pigilan sa pamamagitan ng puwersa. Sa susunod na sandali ay pinakawalan niya ang lagaslas ng mga bowl ang apoy at sumama sa kanya sa lupa para sa tamang laban. Nang makita ito, nagsimulang isaalang-alang ni Utohime sa kanyang kapatid na lalaki ang katotohanang maaaring maging katulad nila si Takiro, ngunit agad silang sinabihan ni Hiroko na mag-isip muli dahil siya ang palaging uri na isinasakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang iba. Habang siya ay patuloy na tumatawa tungkol sa kung gaano siya kabait, ginamit ni Utohime ang kanyang mga kakayahan upang makakuha ng kaunting kapayapaan at katahimikan, ngunit pagkatapos ay nakalaya si Hiroko salamat kay Demetra at sa iba pa. Pagkatapos nilang ipaliwanag lahat kung gaano nila kamahal ang akademya, gumawa ang kambal ng portal para maibalik siya kay Takiro. Natural, sinubukan silang pigilan ni Utohime, ngunit nagpakita si Akiya at sinabihan siyang sumuko at iwasan ang isa pang nakakahiyang pagkatalo. Sa panahong iyon, sinimulan na ni Takiro ang pagsipsip ng bawat elementong nakikita. Kaya umalis si Kingo at ang mga babae na lumayo sa paningin at nag-iisip para sa isang solusyon dahil ang kanyang katawan ay hindi makayanan ang napakaraming kapangyarihan ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon ay nakabalik si Hiroko at binunot ang kanyang espada sa pag-asang makakawatak ito, nagsasalita ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling magsimula siyang umatake, inilabas niya ang isang bahagi ng kanyang mga sword magic upang pilitin siyang bumalik. Pero madali din niya itong na-absorb. Kaya't siya ay sumugod at inilagay ang espada sa itaas mismo ng protection na charm na binigay sa kanya ni Inaho. Nag-trigger ito ng chain reaction na pumipilit sa kanyang mga sel na bumalik sa kanilang karaniwang estado. Ngunit pagkatapos na maalis ang alikabok mula sa pagsabog, nagising siya na nakatapat ang aset sa kanyang mukha at sinimulan siyang tawagan hanggang sa magising siya. Kaagad niyang sinubukang sampalin siya, gaya ng dati, ngunit ang pag-iisip na halos mawala siya ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging emosyonal. Pagkatapos ni Kingo at ng mga babae na magpasalamat sa pagligtas ng araw, lumabas si Kinkyu kasama ang isang maliit na unit at inaalok si Takiro ng pwesto sa Kamiguri. Ipinaalala pa niya sa kanya na plano pa rin nilang kunin ang akademya at sinabing walang saysay ang paglaban, ngunit tumanggi siya at sinabing mas gugustuhin niyang manatili at makipag-away sa mga babae. Sa sandaling iyon ay nagpakita rin sina Foran at Yoka, kaya lahat sila ay nasa posisyon para sa isang huling labanan.
Ngunit nagpa siya si Kinkyu na umatras at nangakong babalik para sa kanya makalipas ang ilang araw. Bumalik sa normal ang buhay sa akademya. Ngunit si Takiro na sa wakas ay tumyupad sa kanyang salita at nagsimulang magsanay gamit ang mga malalaking bato hanggang sa ang kanyang mahinang braso ay huminto para sa araw na iyon.